Bago tayo magsimula sa ating klase, inaanyayahan ko muna kayong lahat na tumayo para sa ating pangunahing panalangin na pangungunahan ni Ginoong Cabrestante. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam niyo ba ang kantang o sayaw na Ako Si Takore? Kung gayon, ay sabay-sabay nating kakantahin at sasayawin. Ako si Takore, gamay ug dako, kini ang kutanan o kini ang isisat. Kung mabukal mo kulo-kulo, ihaon mo ako o ibo ko. Bago kayo upo, pakiayos muna ng iyong hanin na upuan at pakipulot ng mga basura na nasa ilalim ng iyong upuan. Kapag kayo ay tapos na, maaari na kayong umupo. May lumiban ba sa klase natin ngayon, class? Wala? Magaling! Dahil walang lumiban ay bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon ay magbabalik-aral tayo kung ano ang itinalakay natin nung huli nating pagtatagpo. Binibining Kasido? Tama! Ito ay tungkol sa pagtuturo ng panitikan. Ngayon naman ay alam mo na ang tinalakay natin nung huli nating pagkikita ay bago tayo pumunta sa ating klase, meron muna tayong mga tuntunin o pamantayan sa ating klase na dapat nating sundin. Ang una ay makinig sa guro. Kayo ba ay makinig sa guro? Magaling! At ang pangalawa naman ay itaas ang kamay sa gustong sumagot. Itaas lamang inyong mga kamay kung kayo ay may katanungan o may kasagutan. At pangatlo, umupo ng tuwid. Kayo ba ay nakaupo ng tuwid sa inyong mga upuan? Magaling! At ang panghuli naman ay iwasan ang paggamit ng gadgets. Pagkitago ng mga gadgets o mga cellphone sa inyong sigit sa bag. Ngayon ay meron tayong gagawin na aktibidad. Ito ay ayusin mo ako. Ang tanong to ay ayusin ang mga gulong letra upang kayo ay makabuo ng tamang salita. Una, sino gustong sumagot? Ginoong Cabrestante? Tama! Magaling! Ito ay Banghay Aralin. Bigyan natin ng 3 palakpak at 1 padyak si Ginoong Cabrestante. 1, 2, 3, 1. Galing! Pangalawa, sino gustong sumagot? Binibining Kadalin? Tama! Ito ay layunin sa pagtuturo. Bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Kadalin. 1, 2, 3. At ang pagtatlo, sino gustong sumagot? Binibining Kadalin? Tama! Ito ay galing sa pagtuturo. Pang-4. Tama. Ito ay pagtuturo. At ang pang-5 naman ay Binibining Kasido. Tama. Ito ay pagtataya. Bago tayo pumunta sa ating klase, pakibasa muna ang ating mga layunin. Maraming salamat sa pagbasa. Ito ang mga makakapit natin pagkatapos sa ating aralin. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa pagpaplano ng pagtuturo. Una natin tatalakayin ay tungkol sa
Bahay Aralin. Ang Bahay Aralin ay isang plano ng guro na naglalaman ng mga hakbang at gawain na susundin sa pagtuturo ng isang aralin. Ito ay mahalaga dahil nagsisilbi itong gabay sa mga guro sa maayos na pagsasagawa ng buong talakayan. Sa pamamagitan nito, nagiging organisado ang mga gawain at oras ng pagtuturo. Ang halimbawa nito ay gumawa ang guro ng isang mga aralin tungkol sa pangalan at naghanda ng mga gawain para sa mga mag-aaral. Ang pangalawa naman ay layunin sa pagkatuto. Ito ay tumutukoy sa mga kaalaman at kasinayang inaasahang makamit ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Mahalaga ito dahil ang layunin sa pagkatuto dahil ipinakita nito kung ano ang dapat matutunan o makamit ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Ito ang nagsilbing direksyon ng guro at ang mga mag-aaral. Halimbawa nito ang layunin ng guro na makita at makamit ng gusto ng mga mag-aaral ang pangalan sa isang pag-uusap. At ang pangtatlo naman ay ang paglamitang pag-guro. Ito ang mga materyales na ginagamit ng guro upang mas magiging malinaw at kawili-wili ang talakayan. Mahalaga ang kagamitang ito sa pagtuturo dahil nakakatulong ito upang mas maging malinaw, kawili-wili at madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Halimbawa nito ay gumamit ang guro ng PowerPoint presentation, larawan, aklat, at activity sheet sa pagtuturo. At ang pang-apat na organo ng pagtuturo ay ang estratehiya sa pagtuturo. Ito ay ang paraan o teknik na ginagamit ng guro upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng angkop na paraan upang maging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Nakakatulong din ito upang maging aktibo at masigla ang kanilang pakikilahok sa klase. Ang halimbawa nito ay gumamit ang guro ng pangkatang gawain upang aktibo makilahok ang mga mag-aaral sa talakayan. At ang pangalawa naman ay ang pagtataya. Ito ang proseso ng pagsukat at pagsuri sa kaalaman at pagkatuturo ng mga mag-aaral. Mahalaga din ito dahil nakakatulong ito sa mga guro upang maunawaan kung natutunan ng mga mag-aaral ang diskusyon. Sa pamamagitan nito, nalalaman din kung kailangan pa nilang magkaroon ng karagdagang gabay o pagsasanay. Ang halimbawa nito ay nagbigay ang guro ng maikling pagsusulit upang malaman kung naunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Yan ang mga limang pagpaplano ng pagtuturo. Una ay ang bahay aralin, pangalawa layunin sa pagkatuto, ang pangatlo ay kagamitan ng turo, ang apat estratehiya sa pagtuturo, at ang panghuli ay ang pagtataya. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Sino may katanungan o hindi naintindihan sa ating inaral kanina? Lahat ay naintindihan lang? Kung naintindihan lang, ay naroon tayong gagawin na aktibidad. Ngayon naman ay papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Dito ang unang pangkat, ang pangalawang pangkat, at ang panghuling pangkat ay sila ang pangkat tatlo. At ito ang moto.
kailangan ipaliwanag ng pagkat ang kanilang sagot. Ganito ang kanilang gagawin. Ang pagkakuna, ang pang-iaralin ay gabay ng Diyos sa pagsasagawa ng isang aralin. Ito ba ay tama o mali? Ipakalaw mo. Ang pangalawang pangkat at ang pangatlong pangkat. At ito ang pangkwartayan sa pagkamarka sa inyong gawin ang batang gawin. Sa paggawa nito. Kung kayo ay tapos na, maaari mo nang ibigay dito sa harapan ang inyong mga papel. Nandito na ba lahat ng inyong papel sa harapan? Okay. Kaya naman ay wala na ba kayong mga katanungan tungkol sa ating inaral? Wala na? Kung wala na, ay ako naman ang magtatanong. Dinidinig kadali? Ano ang naiintindihan mo tungkol sa pagpaplano ng pagtuturo? Magaling! Bigyan natin ng tatlong palakpak sa dinidinig kadali. Mahalaga ba ang pagpaplano ng pagtuturo sa mga guro? Ginoong Kalabit? Tama, ito ay mahalaga. Dahil naiintindihan ninyo ang tinalakay natin, ay ngayon naman ay meron tayong gagawin ang kumuha kayo ng kaapat na papel at sagutan ninyo ito. Didikit ko lamang ngayon ang ito sa pagsagot. Tapos na ang iyong limang loto, ay pakipasa ang iyong papel dito sa harapan. Lahat ng papel nandito na sa harapan. Ngayon ay meron kayong hanggang aralin. Ang iyong hanggang aralin ay kunin na isang paksa na nais mong ituro at gumawa ng isang maikling halimbawa ng pang-aralin na naglalaman ng layunin sa pagkatuto na gamitin pagpuro sa tingila sa pagpuro at pagkasaya. Isulat lamang niyo ito sa kalahating papel. Kung kahit nakaintindihan na, maaari na kayo para sa ating bawat sa panalangin. Maraming salamat at paalam.